Pagkapasok nila Denver at Angeline sa kanilang kwarto ay agad na nilock ni Denver ang pintuan habang si Angeline naman pabagsak na naupo sa kanilang kama. Denver, natatakot ako, sabi ni Angeline kay Denver. Baka kung anong gawin ni Christine at baka idamay pa niya mga bata. Dagdag pa niya at di niya na naiwasan pang maiyak dahil sa takot na nararamdaman niya. Shh! Huwag kang matakot, Angeline. Nandito lang ako. Hindi ko kayo pababayaan ng mga bata. Huwag kang mag-alala dahil pinapaayos ko na sa abogado ko ang mga kailangan para masampahan natin ang kaso sa na Christine at Paulo sa lalong madaling panahon. Sagot ni Denver kay Angeline. Tumango-tango naman si Angeline at pinunasan ang kanyang luha. Ibang-iba na talaga si Christine ngayon. Pero hindi rin talaga natin siya masisisi kung bakit siya naging ganyan ngayon. Siguro nga kasalanan din natin kaya siya nagkaganyan. Sagot ni Angeline. Wala kang kasalanan, Angeline. Nagmamahalan tayo ng mga panahong yon at ayoko namang maging madaya sa kanya. Kaya ako nakipaghiwalay muna sa kanya noon bago ko inayos ang pagkasama natin noon, di ba? Kaya huwag kang masyadong mag-isip ng kung ano-ano dahil wala kang kasalanan, ha? Pag-aalo ni Denver kay Angeline. Hindi natin siya masisisi, Denver, sa galit niya sa atin dahil totoo namang nasaktan siya ng mga panahong yon. Di naman kasi natin akalain na mahuhulog ang loob natin sa isa't isa. Pero yung ginawa niya sa akin noon, ibang usapan na yon. Dahil ilang taon akong namuhay mag-isa na malayo sa mga mahal ko sa buhay dahil sa ginawa niyang pag-set up sa akin. Sabi pa ni Angeline. Bumuntong hininga naman si Denver. Mabuti pa, magpahinga ka na lang muna. Huwag ka nang masyado mag-isip pa dahil kumikilos naman ang abogado ko para mabilis ang paghuli kina Christine at Paulo. Sabi ni Denver kay Christine. Halata mo kasi sa mukha ni Angeline ang labis na pag-aalala nito dahil baka kuro na naman na maisipan ng kanyang kapatid at baka nga madamay pa ang kambal. Isang malalim na buntong hininga rin ang pinakawala ni Angeline para kahit papano gumaan naman ang pakiramdam niya dahil totoong natatakot siya sa maaaring gawin ng kanyang kapatid lalo na ngayon na galit na ito sa kanila. Pagkaalis naman ni Christine sa opisina ni Denver, agad na naman siyang pumunta kay Paulo. Maaga pa at alam niya na wala ito sa bar nito, kaya naman dumiretso na siya sa bahay ng binata. Oh, ang aga mo naman atang napadpad dito. Namiss mo ba kaagad ako? Agad na bungad ni Paulo na makapasok na si Christine sa kanyang bahay. Malaya na kasing nakakalabas-pasok si Christine sa bahay ni Paulo dahil kilala na rin siya ng guard at mga kasambahay ng binata dahil minsan ay dito nga sila pumupunta ni Paulo. Gaano ba katanga mga tao mo, Paulo? At nalaman ni na Ate Angeline na ako may pakana ng pag-set up sa kanya noon. Agad din naman na singhal ni Christine kay Paulo. What do you mean? Kurot noong tanong ni Paulo dito. Alam na ni na Ate Angeline at Denver na ako may pakana sa lahat ng pag-set up sa kanya noon at kahit ikaw nakikilala rin ni ate. Sagot ni Christine sa binata. Napaayos naman na upo si Paulo dahil sa sinabi ni Christine. Paano nila nalaman ang tungkol sa bagay na yon? At paano nakilala ko ni Angeline noon gayong pilit kong itinatago ang mukha ko sa kanya noon? Tanong pa ni Paulo dahil ang alam niya ay maayos ang trabaho ng mga tauhan niya. At sinabihan pa niya ang mga ito na huwag magsasalita kapalit na dagdag na bayad niya sa mga ito. Hindi ko rin alam kung paano nila nalaman, pero isa lang nasisiguro ko dahil rinig na rinig ko mismo. Alam na ni Ate Angeline ang tungkol sa ginawa natin? Sagot ni Christine sa binata. Napasabunot naman sa kanyang buhok si Paulo dahil sa mga sinabi ni Christine. Dahil hindi siya maaaring madawit sa gulo ng mga ito dahil malalagot talaga siya sa kanyang ama dahil maaaring makaladkad ang niingatang pangalan ng kanilang pamilya dahil doon. Hindi maaaring magsalita sina Denver at Angeline. Hindi maaaring may iba pang makakaalam tungkol sa ginawa natin dahil baka masirang reputasyon ng aking ama kapag may iba pang nakaalam nito. Ines na sagot ni Paulo. Anong gagawin natin? Baka ipakulong pa nila tayo dahil sa katangahan ng mga tauhan mo. Sagot ni Christine. Ako ang bahala. Ang mabuti pa siguro magpalamig na muna tayo sa kanila. Ang mga tauhan ko na lamang muna ang uutusan kong kumilos. Sagot ni Paulo. Mabuti pa nga siguro magpalamig na muna tayo dahil baka maisipan nga nila tayong ipakulong lalo na ngayon na alam nila na ako ang may pakana sa lahat ng yon at kasabot kita. Sagot ni Christine.
Di na rin naman natagal si Christine sa bahay ni Paolo dahil nagpasya na siyang umuwi na muna para makakuha siya ng ilang gamit na kakailanganin niya bago sila umalis ni Paolo. Napag-usapan na rin nila kung saan muna sila maglalagi at napag-usapan na rin nila kung ano ba ang magandang plano para kina Angeline at Denver. Lumipas pa ang ilang araw, tuluyan na ngang lumabas ang warrant of arrest laban kina Christine at Paolo. Sobrang saya naman ni Angeline at Denver dahil sa wakas, mahuhuli na sina Christine at Paolo at mabibigyan na ng hustisya ang ginawa ng mga ito kay Angeline noon. Nasa opisina ngayon sina Angeline at Denver at nakaantabay sila sa tawag ng abogado ni Denver. Sinabihan kasi to ni Denver na tumawag sa kanya at ibalita kung ano na ang nangyari sa presinto. Hindi naman mapakali si Denver dahil hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya ngayon. Pwede ba, Denver? Maupo ka nga. Nahihilo ko sa'yo eh. Saita na ni Angeline dahil kanina pa pabalik-balik ng paglakad si Denver sa harapan niya. Bakit kasi ang tagal naman atang tumawag ni attorney? Hindi pa ba nila nahuhuli ang dalawang yon? Kurot noong saad ni Denver at muli ay nagpalakad-lakad to sa may harapan ni Angeline. Denver, mahuhuli nila sina Christine. Kaya maupo ka na lang muna dyan at hintayin na lang natin ang tawag ni attorney? Sagot ni Angeline. Pumunta na kaya tayo doon. Doon na lang natin sila hintayin sa presinto. Gusto ko kasing makasiguro na makukulong nga ang dalawang yon. Sagot ni Denver dahil hindi na siya makapaghintay na makulong sina Christine at Paolo. Maghintay na lamang tayo rito, Denver, ng tawag ni attorney bago tayo pumunta roon. Sagot naman ni Angeline. Napabuntong hininga naman sa Denver, saka siya muling naupo sa kanyang upuan. Pinilit pa niya na itutok sa kanyang trabaho ang kanyang atensyon, pero hindi niya talaga magawa dahil nahahati ang isip niya sa trabaho at sa kung ano na kaya ang nangyayari sa presinto. Ilang oras pa ang hinintay nila Denver at Angeline bago tumunog ang phone ni Denver kaya naman dali-dali niya na tong sinagot lalo na makita niya na si Attorney Santiago ang tumatawag. Hello, attorney. Kamusta po dyan? Ano pong balita? Nahuli na po ba silang dalawa? Sunod-sunod na tanong ni Denver sa kanyang abogado. Mr. Chua, pasensya na po kung ngayon lamang po ako nakatawag sa inyo. Nagkaroon po kasi ng problema dito. Sagot ng abogado ni Denver. Napakunot naman ang noo ni Denver, saka siya napalingon kay Angeline na naghihintay rin sa ibabalita ng kanyang abogado kaya ni-loudspeaker na niya ang kanyang phone para marinig na rin ni Angeline ang pinag-uusapan nila ni Attorney Santiago. Ano pong nangyayari dyan? Ano po ang naging problema? Tanong na ni Denver. Rinig naman ni Denver ang pagbuntong hininga ng kanyang abogado kaya naman para tuloy siyang biglang kinabahan. Mr. Chua, mukhang nakatunog na po sila Miss Christine Soriano at Mr. Paulo Mendez. Wala na po kasi sa bahay ni si Miss Christine. Samantalang si Mr. Paulo naman po wala na rin sa bar niya. Kahit po sa tinitirhan nito wala na rin po siya. Sagot ni Attorney Santiago kay Denver. Pero paano nangyari yon? Hindi sila maaaring makatakas. Dapat nilang pagbayaran ang ginawa nila. Galit na sigaw ni Denver. Habang si Angeline naman napaupo na lamang muli dahil parang bigla siyang kinabahan na nakatakas ang kanyang kapatid, pati na rin ang lalaking kakutsaba nito. Huwag po kayong mag-alala, sir, dahil ginagawa po namin ang lahat para lamang mahuli sila at mahanap silang dalawa, sagot ni attorney. Dapat lang. Hindi maaaring makatakas ang dalawang yon dahil baka kung ano na naman ang gawin nila na hindi maganda sa pamilya ko. Halos pasigaw na nasagot ni Denver at sa kanya pinutulan tawag. Agad namang nilapitan ni Denver si Angeline na tulala lamang kaya kaagad niya itong niyakap. Huwag kang mag-alala dahil mahuhuri rin nila sila Christine at Paulo. Ginagawa na raw ng mga kapulisan ang kanilang trabaho para mahuli ang dalawang yon. Pagkaalo ni Denver kay Angeline dahil ramdam niya ang takot ito ngayon. Paano kapag hindi sila nahanap at nahuli? Denver, baka kung ano na naman ang gawin ng dalawang yan. Baka pati ang mga bata, idamay nila dito. Sagot ni Angeline, na natatakot na sa maaaring gawin ng kanyang kapatid. Wala ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa. Ang isipin natin, mahuhuli sila kaagad ng mga kapulisan? Sagot ni Denver. Mabuti pa, umuwi na muna tayo para maging panatag ang kalooban mo. Dagdag pa ni Denver. Di naman na tumutol pa si Angeline at umuwi na nga muna silang dalawa.
para naman makasigurado silang ligtas ang dalawa nilang anak. Nasa kotse na sila ngayon ni Denver at pauwi na sa kanilang unit nang maisipan ni Angeline puntahan ang kanyang mga magulang. Balak niyang itanong kung nasa ng kanyang kapatid dahil baka alam ng mga ito kung saan nagpunta si Christine. Di talaga kasi siya mapapanatag na malaya pa rin si Christine at Paolo ngayon. Agad namang sinunod ni Denver si Angeline at tinahak ang daan papunta sa bahay ng mga magulang ni Angeline. Pagkarating ni Denver at Angeline sa bahay ng magulang nito, agad na silang pumasok sa loob at tatatnan ni Angeline ang kanyang ina, nasa sala habang abala ito sa kanyang phone. Mom, nasan po si Christine? Agad na tanong ni Angeline sa kanyang ina, kaya naman agad na napatingin sa kanya si Claudia. Angeline, anak? Agad na sabi ni Claudia, sa kanya sinalubong sina Angeline at Denver. Nasaan po si Christine ngayon, Mom? Tanong pa ulit ni Angeline habang napapalinga sa paligid. Hindi ko nga alam kung nasa ng kapatid mo na yon ngayon. Kanina ko pa siya tinatawagan pero hindi naman niya sinasagot. Nagpaalam na lamang siya sa akin noong nakarang araw ang kapatid mo na yon ngayon. Magbe-beach daw sila ng mga kaibigan niya. Hindi ko nga sana papayagan pero hindi talaga siya nagpapigil dahil nang magpaalam siya ipaalis na siya. May dala ng mga gamit kaya naman hiniyaan ko na lamang dahil baka gusto lamang niyang mag-relax. Mahabang paliwanag ni Claudia kay Angeline. Pero kanina, may mga pulis na pumunta rito at hinahanap siya. Ano bang nangyayari? Naguguluhan pang tanong ni Claudia kay Angeline. Mom, hindi po ba niya nasabi kung saan siya pupuntang beach? Tanong pa muli ni Angeline. Wala naman siyang nasabi kung saan siya pupunta na beach. Hindi ko na lang siya natanong pa dahil mukhang nagmamadali. Sagot ni Claudia. Naipikit naman ng mariin ni Angeline ang kanyang mata dahil sa mga narinig dahil kung gayon, tumakas nga talaga si Christine at malamang kasama nga nito si Paolo ngayon. Ano ba ang nangyayari anak? Muli ay tanong ni Claudia. Mom, si Christine po ang may pakana ng pagsiset up sa akin noon. Siya po may kagagawan kung bakit ako may katabing lalaki noon sa aking silid na hindi ko naman po kilala. Sagot ni Angeline. At ngayon po gusto namin siyang pagbayaran sa ginawa niya kay Angeline. Pati na rin po ang lalaking kakutsaba niya, kakasuhan na rin po namin. Sabat na ni Denver. Napaawang naman ang bibig ni Claudia dahil sa gulat, dahil sa mga narinig niyang sinabi ni Angeline at Denver. Hindi siya makapaniwala na nagawa ni Christine sa sarili nitong kapatid. Nagawa ni Christine yon. Sigurado ba kayo dyan? Pero bakit? Hindi makapaniwalang sabi ni Claudia. Yes po, nagawa po ni Christine yon sa sarili niyang kapatid. At sigurado na rin po kami dahil may mga ebidensya po kami na nagpapatunay na siya ang may gawa nun, pati na rin ang lalaki na madalas niyang kasama. Sagot na ni Denver sa ginang. Nagawa po ni Christine sa akin yon, Mom, dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Denver. At ang akala niya inagaw ko sa kanya noon si Denver, kaya naisipan niya akong iset up para mapaghiwalay kaming dalawa. Sagot naman ni Angeline. Kung gayon, mukhang tumakas nga talaga ang kapatid mo kaya siya umalis? Sagot ni Claudia na hindi pa rin makapaniwala sa mga nalaman niya. Nagkatingin na naman sina Angeline at Denver dahil mukhang ang natakasan na sila ni Christine at hindi na nila alam ngayon kung saan ito nagtatago. Mom, hindi na rin po kami magtatagal. Kung sakali man pong umuwi at tumawag sa inyo si Christine, please mom, tawagan niyo na po ako. Kailangan pong mahuli na si Christine dahil baka kung ano pa pong gawin niya at baka nga po pati ang mga anak ko, idamay pa niya. Pagpapaalam na ni Angeline sa kanyang ina. Please mom, kahit man lang po dito mapagbigyan niyo ako. Dagdag na pakiusap pa ni Angeline sa kanyang ina. Oo anak, tatawagan ka agad kita, oras na umuwi ang kapatid mo rito. At kung matawagan ko man siya, tatanungin ko kung nasan ito. Huwag kang mag-alala anak, kahit anak ko pa si Christine, hindi ko kukonsintihin ang maling gawa niya. Para na rin makabawi ako sa iyo anak, sagot ni Claudia kay Angeline. Sige po mom, aalis na po muna kami ni Denver. Pagpapaalam na ni Angeline sa kanyang ana. Sige anak, mag-iingat kayo. Sagot ni Claudia at niyakap na muna niya si Angeline bago to tuluyang umalis kasama si Denver. Pagkaalis naman ni Denver at Angeline, sakto naman dumating si Roel.
Nagtataka pa nga siya dahil naabutan niya ang kanyang asawa na abala sa phone nito. Roel, mabuti naman at nakauwi ka na. Alam mo bang may mga pulis na naghahanap kay Christine? Pagbabalita ni Claudia sa kanyang asawa. At bakit naman nila hinahanap si Christine? Kunot noon na lamang na tanong ni Roel sa kanyang asawa. Agad namang kinuwento ni Claudia kay Roel kung ano ang mga nangyayari sa pagitan ng kanyang dalawang anak. At kagaya ni Claudia, hindi pa rin makapaniwala si Roel sa ginawa ng kanilang bunsong anak sa kapatid nito. Ano na naman bang tumatakbo sa utak ng batang yan? Ha? At nagawa niya yung mga ganon sa kanyang kapatid. Hindi ba man lang siya nag-iisip? Galit na sabi ni Roel. Siguro labis na nasaktan si Christine sa paghihiwalay nila ni Denver noon. Kaya nagawa niyang bagay na yon kay Angeline. Malungkot na sagot ni Claudia. Napabuntong hininga naman si Roel. Wala na tayong magagawa pa sa bagay na yan. Kahit na anak ko si Christine, hindi ko siya kakampihan o tutulungan sa pagkakataong ito dahil alam ko at kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya sa kanyang kapatid. Sagot ni Roel. Tanging pagtango na lamang ang naging sagot ni Claudia sa kanyang asawa dahil ano pa nga ba ang magagawa nila ay nangyari nang nangyari sa pagitan ng dalawa nilang anak. Ayaw man nila na makulong si Christine, kailangan naman itong pagbayaran ang mga ginawa niya sa kanyang kapatid. Pagkaalis naman ni Angeline at Denver sa bahay ng mga magulang ni Angeline, dumiretso na sila sa unit ni Angeline. Kailangan nila na magdoble ingat ngayon, lalo na at hindi pa nahuhuli sina Christine at Paulo. Ang mabuti pa siguro ay manatili ka na lamang sa unit ninyo ng mga bata. Ako na lamang ang bahalang kumilos ngayon, sabi ni Denver kay Angeline habang nasa daan na sila pa uwi. Tumangutango naman si Angeline. Mabuti pa nga siguro. Mahirap na at baka madamay pa ni Christine ang mga bata. Hindi pa naman natin alam ang tumatakbo sa isip ng kapatid ko na yon at baka kung ano pa ang maisipan niyang gawin. Sagot ni Angeline kay Denver. Huwag kang mag-alala at hindi ko patitigilin ng mga kapulisan na hanapin sina Christine. Hindi ako makakapayag na hindi nila mapagbayaran ang ginawa nila sa'yo. Sagot ni Denver. Hindi naman na sumagot pa si Angeline at nag-iisip siya kung saan ba maaaring nagtago ang kanyang kapatid. Naipanalangin na lamang niya na sana ay biglang magbago ang isip ng kanyang kapatid at sumuko na lamang ng kusa para hindi na madagdagan pang lalo ang kaso nito. Akala yata nila, maiisahan nila tayo. Nakangising sabi ni Christine kay Paulo. Tumawag kasi isa sa mga tauhan ni Paulo at ibinalita nga nito na may mga pulis na naghahanap sa kanila. Magkasama kasi sila ngayon ni Christine at Paulo sa isang liblib na lugar sa Batangas. At 2 araw na silang nagsastay dito. Pinili lang nila ang lugar na hindi masyadong matao pero wala naman masyadong makakakita sa kanila dahil nga baka makilala pa silang dalawa. Sa totoo nga lang, ayoko madamay sa gulo niyong ito, Angeline. Pero ano nga pa nga bang magagawa ko Nadawit na nga talaga ang pangalan ko. Sambit naman ni Paulo. Sinamaan naman ang tingin ni Christine ni Paulo. Huwag ka nang mag-inarte pa dyan, Paulo. Bakit may kapalit naman ang ginawa mo noon Nasiyahan ka rin naman sa katawan ko, kaya huwag ka nang magreklamo pa dyan. Dahil hanggang ngayon, pinapakinabangan mo pa rin naman ang katawan ko. Ines na sagot ni Angeline kay Paulo. Iiling-iling naman si Paulo dahil sa inaasta ni Christine ngayon. Christine, ginawa ko yun dahil mahal kita. Gusto ko na maging masaya ka. Oo, nakukuha kong gusto ko sa'yo, pero alam mo, kung anong hinihiling ko talaga? Na sana ako na lang mahalin mo. Na sana kalimutan mo na lamang ang Denver na yon at ako naman ang pansinin mo? Bakit ba kasi? Hindi mo na lang sila pabayaan ng kapatid mo? Total, may mga anak naman na sila, sagot ni Paulo. Ngayon ka pa ba magdadrama ng ganyan, Paulo? Kung inayos kasi ng tauhan mo, ang pinapagawa mo sa kanila, di sana hindi nila nalaman na Angeline na ako ang may pakana ng pag-setup sa kanya. Di sana hanggang ngayon hindi pa rin naghahanap si Denver, si Ate Angeline. Ines na sagot ni Christine kay Paulo. Huwag mong isisisi sa tauhan ko yan. Una pa lamang ayoko na sanang sundin ang utos mo pero dahil nga mahal kita, ginawa ko yon kahit alam kong mali. Sagot ni Paulo na iiling-iling pa. So nagsisisi ka na ba na ginawa mo yon? Pagtataray na ni Christine kay Paulo.
Wala naman nang magagawa ang pagsisisi mo dahil pareho sa tayo hinahanap ng mga kapulisan. Ang mabuti pa ipagawa mo na sa mga tauhan mong pinapagawa ko sa iyo para matapos na to. At kapag tuluyan nang nawala si Ate Angeline sa landas ko, pababayaan ko na rin si Denver at sayong-sayo na ako. Dagdag pa ni Christine. Dahil meron na naman siyang pinapagawa kay Paolo pero parang ayaw nang sumunod ng binata sa kanya kaya pilit niya itong kinukumbinse. Bakit ba ayaw mo na lamang pabayaan sila Denver at Angeline? Bakit ba hindi ka na lamang maging masaya para sa kanila? Nandito naman ako at handa ko maghintay kung kailan mo ko handang mahalin. Sagot ni Paolo. Ayoko maging masaya silang dalawa. Masyado nila akong sinaktan at hindi ako makakapayag na maging masaya silang dalawa. Galit na sagot ni Christine kay Paolo. Bahala ka dyan. Ayoko nang madamay pa sa pinaggagawa mo, Christine. Kung gusto mo, ikaw na lang gumawa niyan. Bahala ka dyan. Ayoko nang dagdagan pa ang mga kasalanan ko. Kung alam ko lang na ganitong mangyayari, di na lang sana kita tinulungan pa, sagot ni Paolo. Kung alam ko lang na bulag ka na pala sa pagmamahal ko kay Denver, hindi na lang talaga sana kita tinulungan pa. Dagdag pa ni Paolo. Ang drama mo. Kung ayaw mo diwag, ako na lang gagawa. Di ko akalain ganyan ka pala kaduwag. Ines na sagot ni Christine, tsaka niya tinalikuran si Paolo at naglakad palayo dito. Iiling-iling namang tinanaw ni Paolo ang papalayo na si Christine. Di na kasi niya alam kung ano pa nga bang gagawin niyang pangungumbinse sa dalaga para sumuko na ito. Nang umalis kasi sila ng Maynila, ay nagdadalawang isip na rin siya kung sasama pa ba siya kay Christine pero dahil nga napamahal na sa kanya ang dalaga, hindi naman niya to kayang tiisin. Kaya sumama na lamang talaga siya rito kahit alam niya kung anong kakahinatnan ng ginagawa nilang pagtatago dahil maaaring madagdagan ang kaso nila. Ayaw na rin niyang sundan ang iniutos sa kanya ng dalaga dahil alam niya na may mapapahamak kapag sinunod niya ito.